I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Amen. Naimbag nga morning kakabsat. At ngayong umagang ito ay another Wednesday morning. I think pang-apat na Wednesday na natin or pangatlo sa buwan ng October. At salamat sa Panginoon na hanggang sa mga oras na ito ay magkakasama pa rin tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos. At of course, bago pa tayo pumunta sa kanya-kanyang mga trabaho, sa mga college students, of course, ay pupunta sa mga eskwelahan.
ay maganda na meron na tayong natanggap na instruction mula sa salita ng Diyos. Ano? Kaya alam nyo, ako, blessing talaga ito sa akin na meron tayong morning devotion. Yan. At sa umagang ito ay maganda ang panahon. Ayan, mukhang wala pang mga nagbabadyang bagyo. Kaya pati dito sa studio, bagamat ang isa sa aking mga kasama ay may sakit, pero salamat sa Panginoon na nandito pa rin si Rhea at si Sheila, kasama natin si Sir Mark. At wala pa. Sa Google Meet ay kasama natin si Ma'am Geraldine. Good morning, Ma'am Geraldine. I hope na okay po kayo dyan. Ay, good afternoon pala, no? 5 o'clock ng hapon sa kanila doon. At dito na, yes ma'am, good afternoon po. Yan, dito naman po sa studio, syempre kasama natin ang mga interns. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Mag-comment din kayo kung meron kayong gustong i-comment sa pinag-uusapan natin. And sa ating mga kasamahan, sina Ma'am Myra, good morning Ma'am Myra. Si Sir JC Abuan Dixon. Yan. Maaga kanina si Ma'am Emilia. Ayan si Lisa. Good morning, Lisa. And then si Anes. Good morning, Anes. Gisingin mo na rin si Raisa at si Opia para makinig kayo. Of course, kasama natin si Rhea, si Sir Digno. Good morning, sir. I hope okay po kayo dyan sa Pangasinan. Si Ma'am Joyce. Si Ma'am Grace Cacho, kaalim, ate ni Rhea. Yan. Si Ma'am Flor Solomon, good morning po ma'am. Si Sir Juni, good morning po dyan sa Australia. At si Ma'am Rolin Sanet. Si Ma'am Mercy Cacho, good morning po ma'am. Kailangan ng pag-aalaga ni Rhea ngayon. Si Sir Amado, good morning po mga early birds. Sir Amado, Heidi, yan. At ang ilan sa ating mga interns. At yun po. At sa ating pagsisimula ay manalangin na po tayo. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa maayos na kapahingahan sa buong magdamag at sa panibagong kalakasan ngayong umaga na ginising niyo po kami. And thank you Lord na wala po kaming ibang tinatanggap ngayon kundi yung mga instructions po na nagmumula sa inyong salita. Kaya tulungan niyo po kami, make us a blessing sa mga taong makikinig. At wala po kaming magawa kundi kami gagamitin us and kayo po manguna sa aming devotion. Kayo po mag-sustain ng kuryente, ng internet connection at sa lahat ng aming mga mapag-uusapan ay nawa kayo po ang maitataas, Panginoon. Salamat Lord sa opportunity ito. Forgive us also Lord for all our sins. Thank you for loving us and we love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin yung pag-uusap natin patungkol sa soul winning and discipleship. At yun nga na kahapon ay nagkaroon ako ng opportunity na makapakinig doon sa Next Gen at maganda yung mga sinasabi ni Brother Meshach doon. Yan. At sa ngayon ay sa ating pagpapatuloy, since pinag-uusapan natin pa rin itong discipleship, at syempre pag discipleship, hindi nawawala yung soul winning kasi yun talaga yung start ng discipleship. Hindi naman tayo pwedeng mag-disciple kung wala tayong na-win, di ba? So, yun yung first step talaga ng ating commission, yung Great Commission. So, kung naaalala nyo po, na ang pinag-uusapan natin sa dito nga sa discipleship, nung una ay nabanggit ko po na napakahalaga ng discipleship because it has a price, 'di ba? Merong price yung discipleship. At sino ba naman ang may ayaw, na
gawin ang isang bagay na alam mo na sa dulo nun ay merong price, 'di ba? So nakita natin yung mga price na pwede nating makuha, no, doon sa discipleship. And then last Wednesday ay nakita din natin na ang discipleship pala, it needs discipline. And of course, pagkailangan natin ng discipline dahil hindi naman natin kayang i-control lagi ang ating sarili, we need a mentor. Kaya ganun kahalaga na meron tayong pastor na nagga-guide sa atin, ito gawin mo, ganito gawin mo, 'di ba? Dito ka pumunta, wag ka pumunta dito, ganyan. So, yun yung guide natin. Kasi nga, yung last na take up natin nung Wednesday, discipleship is a lifelong process. Hindi siya parang hindi siya parang sa marathon na 100-meter dash na ibigay mo lang yung buong lakas mo for a while and then pagkatapos nun, pwede ka nang mag-relax forever. Hindi. Kundi, ang discipleship, lifelong yan. Lifelong. Kaya nga kailangan mo ng yun nga, yung nakita natin na kailangan natin ng discipline, kailangan natin ng mentor. Hindi pwedeng maghiwalay yun. Kasi kung meron kang discipline, ibig sabihin sumusunod ka sa mentor mo, 'di ba? Sumusunod ka sa pastor mo. Kaya nga ngayon ay sa ating pagpapatuloy, discipleship requires contentment. Yan. Kailangan natin ng contentment. So basahin natin dito sa Philippians chapter 4 verses 11. Yan, simulan ko lang dito sa 11 and then jump tayo sa verse 19, no? Sabi niya dito sa Philippians chapter 4 verse 11. Sabi dito, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Ang nagsasalita dito sa book of Philippians para sa mga baguhan ay si Apostle Paul. Okay, sulat ito ni Apostle Paul sa church ng Philippi. And dito kasi sa church na ito ay kung makikita natin ay nagpapasalamat siya, no? Nagpapasalamat siya sa mga tao doon dahil maganda yung testimony na nare-receive niya na patungkol sa kanila. Kaya nga dito sa last ay sinasabi niya yung joy niya sa kanila, yung joy na nagpapasalamat siya dahil maayos yung kanilang ginagawa at dahil nga doon ay may mga bunga. Pero alam niyo po, kung titignan natin dito sa verse 10, sabi niya dito, but I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Yan. Yung yung sinasabi niya na, bagamat hindi naman kayo ganun ka-prosperous, no? Hindi ganun kadami yung resources ninyo, but you were there helping me. Nandoon kayo lagi na And sabi niya dito, kaya sinabi niya dito sa verse 11 na sa mga na-experience niya ay naintindihan niya yung contentment, no? Dahil tignan natin, what is the reason? Dito sa verse 19. Yan, sabi niya dito, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Doon siya natutong maging content, no? Doon siya nakontento. Kailan? Noong nakilala niya ang Panginoon na alam niya na yung Diyos pala, kaya niyang ibigay lahat. Anong ibig sabihin ng kayang ibigay lahat? Kotse, bahay? Bakit yung mga full-time wala, di ba? Minsan ganyan yung pero hindi. Ano ang mga kayang ibigay ng Panginoon? Actually, kaya niyang ibigay lahat yun. Pero according to our need, no? So, maaring yung iba nga, minsan ganun yung laging sukatan nila O kung talagang kayo yung tama, bakit hanggang ngayon ganyan pa yung kalagayan ninyo? Di ba? Bakit Kung
Totoo yung Diyos ninyo, bakit hanggang ngayon naglalakad pa kayo sa area? O, yung mga ganyan ba? Actually, nakaka-encounter ako ng ganyan. Sometimes they will even recruit you, no? Doon sa trabahong meron sila, ay dito mas maganda dito kasi ganito ang sahod, ganyan. May mga pinupuntahan sa area na makakausap kang ganyan. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang makita natin, yung sinabi doon sa Psalms chapter 23, na the Lord is my shepherd, I shall not want. Noong nakilala na natin ang Panginoon, hindi na tayo nag-aasam-asam pa ng mga kung ano-ano. Kagaya tayo, sa church may mga sasakyan naman, pero para saan yun? Hindi para sa pleasure, but we use that para pumunta sa mga tao, di ba? Para humayo. So, ganun yun, yung mga anuman yung material na meron tayo, dapat, kaya tayo meron, kasi ginagamit natin ito para sa Great Commission. Tandaan natin ang pinag-uusapan natin dito ay discipleship, soul winning, lahat na yun. Part lahat yan ng Great Commission. Ayan. So, ito yung dahilan kaya nasabi ni Paul na I am therefore, ano sabi niya dito? Whatsoever state I am therewith to be content. So, kaya natin pinag-uusapan, discipleship requires contentment. Ano naman ang connection nun? Unang-una, dahil one day darating sa temptation. Tandaan natin, it is a lifelong process. Hindi lang ito isang week, 2 week, hindi. Siguro sa unang week, maayos pa, 'di ba? Saya-saya pa mag-disciple, 'di ba? Pangalawang week, ang saya-saya pa. Pangatlong week, naka-encounter ka na ng mga temptation sa labas, 'di ba? Naalala mo na bigla yung mga dati mong ginagawa sa labas. Naku, kung sa mga oras na ito ay imbis na nandito ako na kumakatok sa pintuan nitong disciple ko na 1 oras lumabas. Kung nandun sana ako sa amin, baka nagbabasketball na ako ngayon. Di ba? Baka kung nandun ako sa amin namamasyal na kami ngayon sa SM. Yan. May mga ipapaalala na si Satan sa'yo. Yan, unti-unti na niyang ibabalik yung nakaraan mo na parang ang saya-saya, di ba? Pero alam niyo po, kung totoong kilala natin ang Panginoon, matuto tayong makontento kung anong meron tayo dito. Minsan, sa paglilingkod sa Panginoon, material talaga ang mostly na nagpapalabas sa tao. Bakit? Kasi nakatingin sila sa labas Bakit parang mas pinagpapala sila kaysa sa akin? 'Di ba? Bakit parang sa dami na nitong mga dinidisciple ko, bakit parang mas mas madaming resources yung hindi naman nagdi-disciple. Oh, 'di ba? Hindi nga siya nag-a-attend ng Sunday pero parang mas marami siyang pera sa wallet. Oh. Maraming ganyan. Kaya nga kailangan nating pag-usapan, discipleship requires contentment. Kasi unang-una, kung hindi tayo kontento sa ating pangsarili, paano tayo magbibigay? 'Di ba? Sa discipleship, ibibigay mo lahat Mula ulo hanggang paa, wala kang ititira. Bakit? Kasi gusto mo na yung dinidisciple mo ay maging isang araw katulad mo. 'Di ba? Kaya nga, alam nyo, naalala ko dati si Raisa. Si Raisa Molang, yung isa sa mga disciples ko, sabi niya, gusto niya daw mag-full-time kasi parang ang yayaman ng mga full-time. Kasi sa amin, ako, honestly, pagka pumupunta ako sa kanila, yung mga ibang mga pangangailangan nila, nakikita ko, ibinibigay ko talaga. I see to it na makita nila na ang Panginoon ko provider, no? So pupunta sila dito hanggang kung anong meron ako. Hindi nila alam na minsan yun niya yung pagkain namin sa umaga, ipapakain ko sa kanila ng tanghali. Itinatabi ko talaga yun para lang meron silang kainin. Hindi nila alam yun. Akala nila, wow, dito sa church, ang dami-daming Pero alam niyo ang pinakamaganda doon, yun nga, yung discipleship na makontento ka sa sarili mo. At ang makikita sa'yo ng mga tao, mayaman ang Panginoon mo. 'Di ba? Kasi hindi naman 'yan masasabi ni Raisa kung pupunta ako dun sa kanila tapos manghihingi ako ng kung ano-ano. Sasabihin ko, ay kami kasi wala kasi kaming ganito Ay sa church kasi wala kasi kaming ganito. So anong mangyayari? Ay, ganyan ba yung Diyos nyo?
Unlike pagka pupunta ka doon, sasabihin mo, napakabuti ng Panginoon, ganito yung ginagawa ng Panginoon sa amin. Pumunta kayo sa church para ma-experience nyo yung kabutihan ng Panginoon, di ba? So yun yung yung discipleship. Hindi ka maglalabas ng gripes mo, hindi ka maglalabas ng mga kung ano-anong mga kakulangan mo sa iyong mga disciples, hindi. Kundi ipapakita mo na sapat ang Panginoon mo, 'di ba? Kaya yun yung dapat nating i-consider sa pagdi-disciple. Hindi natin dapat na isawalang bahala yun. Minsan sa bibig natin lumalabas yung ating discontentment, 'di ba? Hindi tayo satisfied sa mga nangyayari minsan na naririnig ko na paano ka naman mabubuhay sa ganito? Ganito lang. Yung mga ganyan. Pero alam nyo, kung iisipin mo na salamat. Kasi meron pa akong panahon para mag-disciple. Salamat sa Panginoon na sa ganitong resource, sa ganitong halimbawa sabihin mo ng barya na meron ka, pero nakakapunta ka sa area, 'di ba? Pagdating mo doon may na-encourage ka, pagdating mo doon may naliligtas na kaluluwa. So yung price ba? It's priceless, no? Hindi kayang pantayan ng libu-libong pera yung tuwa sa mukha ng isang taong nakakilala sa Panginoon. At lalo na yung makikita mo na yung dinidisciple mo, nagjo-join na sa choir, 'di ba? Sumasama na rin sa visitation, nauutusan mo ng magsundo at pagka inutusan mong magsundo pagdating may kasamang bisita, 'di ba? Yun na yung yun na yung price na makikita natin, salamat sa Panginoon kasi ginamit tayo. 'Di ba? So, ano pa ba yung hahanapin mo kung nandoon ka na sa ganung kalagayan? Kaya nga sa amin dito laging sinasabi ni pastor, wag na kasi kayong tumingin sa iba. Wag kayong tumingin sa labas kasi talagang pag tumingin kayo sa labas, ipapakita talaga ni Satan sa inyo na mas maganda yung kalagayan nila. Pero ikaw, kung ang focus mo lagi, ma-please ang Panginoon, sumunod sa Panginoon, hindi mo napapakialaman yung mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa paglago mo bilang isang Kristiyano. 'Di ba? Kasi actually, ang discipleship, since it's a lifelong process, you are growing with your disciple. 'Di ba? Hindi, hindi pwedeng malago na ako kaya magdi-disciple ako. Hindi eh. Habang nagdi-disciple ka, lumalago ka din, 'di ba? So ano yung mga bagay na yun? Natututo kang magpatawad, natututo kang magbigay, natututo kang magtiis, natututo ka yung patience ba yung sinasabi ni pastor na naalala ko yung skit nung Sunday na ang tagal-tagal kinakatok. Ayan, tapos wala hanggang sa nakatago lang pala sila sa loob. Tapos anong ginawang technique? Naghintay-hintay lang siya dun sa labas. Akala aalis na, akala wala na, 'di ba? Tapos paglabas ng mga nakatagong sinusundo, ayun, nandun pa pala si sister. So minsan kung sa point of view ng nanonood, no, parang nakakatawa. Pero alam nyo, is pwedeng maging a way para maging wise tayo pagdating sa pagsusundo, pagdating sa pagdi-disciple, no? Na wag nating hayaan na sila yung mas matalino kaysa sa atin. 'Di ba? Kagaya nung sister na hinintay niya ng hinintay hanggang sa akala nila wala na siya, nandun lang pala siya sa labas, 'di ba? So, ganon sa pagdi-disciple, you have to be content. Kaya nga, talagang tanggalin mo na yung pansarili mo. Yung wag mo nang hanapin yung paano naman ako, 'di ba? Kasi nga, sabi ni Paul, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Anong state yon? Maayos? Kontento. Hindi maayos? Maging kontento pa rin. Bakit? Hanapin mo yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Kasi nga, God will supply yung needs mo. 'Di ba? Kaya wag kang ma-rattle, wag kang madanagan. Ayan. Wag kang mag-worry. Yan. So, dito sa 1 Timothy chapter 6, tingnan natin. Dito yon yung
godliness with contentment is great gain. Yan. So tatandaan natin yan na pagka meron tayong totoong pagkakilala sa Panginoon ay meron tayong contentment at merong great gain. Yan. So basahin ko lang hanggang verse 9 ano. Sa 1 Timothy chapter 6. Start ko po sa verse 6. Sabi niya dito, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Yan. So, tuloy na natin sa verse 10. Sabi dito, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, hindi ko na mabasa, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Yan. So, ano yung, again, si Paul pa rin po ang, ang nagsasalita dito. Sulat niya naman ito kay Timothy. No? Si Timothy is his disciple or his son in the faith. Yan. So, ito yung ito yung admonition niya kay Timothy, no? Na sinasabi niya na kailangan meron kang sa iyong pagiging servant ng Panginoon. Ito yung isa sa mga requirements. Godliness with contentment. Bakit? Is great gain. Yan. Kasi nga, sinasabi dito, kagaya dito sa verse 8, sabi niya, having food and raiment, let us be there with content. Ano pa bang mga kailangan natin? Di ba? Kung nandyan naman na yung pagkain natin, nandyan naman na yung damit natin, nakakailanganin mo sa pagdi-disciple. Hindi mo na kailangan sumunod-sunod pa sa kung anong mga uso-uso diyan ng mga sanlibutan, no? Kasi talaga ako nagpapasalamat ako na nakilala ko ang Panginoon, napunta ako dito sa Baptist Church at natutunan kong maglingkod sa Panginoon kasi kung titignan mo sa labas, parang maaawa ka na lang sa kanila, no? Na they are giving their full time, full effort, lahat na ng mga ng mga pwede nilang i-exert sa sarili nila para lang ma-meet yung isang bagay na temporary lang naman, 'di ba? Wala naman itong eternal na value. Pero just for a season. O tingnan natin itong mga politicians, no? Talagang nung eleksyon, talagang ibigay nila lahat. Sigurado yan, may mga politicians na hindi na natutulog. Makamayan lang yung mga pupuntahan nila para magkampanya at sabihin sa kanila na iboto sila, no? Lahat yan, ginawa nila. Maaring yung iba, inubos din nila yung mga pera nila. Pero anong nangyari? Nagkaroon sila ng posisyon. Tapos, nangurakot. Tapos ngayon, wala na sa posisyon. O, di ba? Yung mga ganun ba? Na pwede namang hindi na ma-experience yun. Actually, hindi lang naman sa mga politicians. Actually, sila lang kasi yung naka-highlight eh. Pero sa atin, kung halimbawa lang i-examine natin yung ating sarili o yung ating family. Ano yung mga pinagkakaabalahan ng pamilya natin, di ba? Are we consuming the 24 hours a day na wala man lang ang Diyos sa schedule natin, di ba? Di ba napakagandang sa umaga? Kasi sa amin dito, tinuturuan kami ni Pastor na gumawa ng schedule before matulog. Yan. So gabi pa lang, na ipag-pray mo na yung schedule mo. And imposible naman magpipray ka ng gabi para sa schedule mo na wala man lang yung Diyos dyan. Diba? Kaya nga napakaganda yung ganun na sa discipleship, if you are content, yung schedule mo, meron at meron yun. Bakit? Alam mo na siya yung supplier mo eh. 'Di ba? Alam mo na siya yung provider mo. Alam mo na siya yung protector mo. Alangan hindi ka maglaan ng oras para sa Diyos mo. 'Di ba? Kaya alam nyo, kung kontento ka talaga sa buhay mo,
may mga i-eliminate ka na talaga sa schedule mo. May mga tatanggalin ka na talaga na, ay hindi ito pwede, hindi pwedeng masagasaan yung oras ko sa Panginoon. O, di ba? Araw ng service ngayon, 6:00 yung oras ng service. Pero may overtime, may offer ng overtime. Kukunin ko ba ito o hindi? O, di ba? Pero dahil alam mo na may oras ng panambahan ng 6:00, you have to be here before 6:00. 'Di ba? So anong gagawin mo? Hindi ko kukunin yung overtime. Sa susunod na lang, yung walang service. O, 'di ba? Yung mga ganun ba? So, sa discipleship, ano yung unang-unang mag-grow tayo dapat? Tayo dapat yung unang-unang lumalago, tayo dapat yung unang-unang nakakaintindi ng ating ginagawa. Kasi alam nyo sa discipleship, ang hirap ito isiksik sa isip ng mga dinidisciple natin yung ginagawa natin. Ako nga alam nila yan kasi nanonood yung mga dinidisciple ko ngayon, sina Raisa, sina Honest. At lagi pag pumupunta ako doon, to the point na sinasabi ko na sa kanila na, nasaan na ang oras mo para sa Diyos? Mukhang nawawalan ka na ng oras para sa Panginoon. 'Di ba? Bakit sa palagay mo, pag ginawa mo lahat yung project mo na yan, at wala ang Panginoon, sa palagay mo, magpa-prosper yung ginagawa mo? Ganun po ako ka-diretsyong magsalita sa kanila. Pero maraming mga pagkakataon na wala. Pagka sinabi nilang hindi sila makakasama, hindi makakasama. Pero actually, ako natutuwa sa isa sa kanila, no, si Anes, na talagang araw-araw yan, kung pwede lang, araw-araw ko siyang i-chat, tawagan, magpe-pray kami. Yan, para sa mga sinasabi ko sa kanya na ito gawin mo sa school. Kaya nga, mula nung Monday, ay sabi ko sa kanya, lahat ng mga mawiwin mo, isulat mo yung pangalan. Kung pwedeng kunin mo rin yung address nila and their phone number, para sa Sabado, yun ang tatrabahuin natin, sabi ko sa kanya. Pupuntahan natin sila isa-isa and then i-invite natin. At ang maganda niyan, hindi lang sila yung mababahagian dahil nabahagian mo naman na sila. Hindi lang sila, kundi pati yung mga pamilya nila, 'di ba? So matutuwa pa yung magulang nila na mapapasama sa iyo yung mga anak nila dahil sa simbahan mo sila dadalhin 'di ba? Kasi sa Milan, honestly, ang dami na talagang mga parents na maririnig ka. Natatakot na sila dahil sa bad influence ng mga nakakasama ng mga anak nila. Kung pupunta ka doon at magpapakilala ka na ikaw ay isang Kristiyano at ini-invite mo sila sa church, di ba? So, sabi ko nga sa kanya, basta ganun lang yung gagawin mo lagi. Sa umaga, ililista mo na sino yung mga prospect mo. Pero nung last Monday, sabi niya, ma'am, wala pa po. Pero mamaya ay titignan ko po kung sino yung mga ano. So, ini-expect ko ngayon na by Tuesday, Wednesday, Thursday hanggang Friday, meron na siyang mga nakalista doon na iwiwin. Pero sabi ko, hindi ko lang mag-limit sa ganun. Siyempre, kung lumabas ka sa halimbawa sa classroom nyo at may mga nakasalubong ka, pwede mo rin silang sharean. Sabi ko, hindi dahil, wala naman yan sa schedule ko, hindi ko babahagian. Hindi. Kundi, yun yung ng soul winning. Malay mo, may isa dyan, makakasalubong ka na talagang kailangan talagang Panginoon. At isang araw, maging katulad mo rin siya na nagsusoul winning na rin. So, yun yung mga sinasabi ko sa kanila. So, hopefully, ikaw, Ane, sana ngayon ay pupunta ka sa school at may mga nakasulat kang mga prospect. Huwag mong hayaan na maistorbo yan, na hindi ma-fulfill yan yung schedule na ginawa mo. Ayan. Kaya sa atin, once again, sa pagdi-disciple, kailangan natin ng contentment para anumang temptation ang dumating sa atin, ano man yan, minsan material, minsan may iba't ibang pinanggagalingan yung temptation natin. Just for us na ma-istorbo yung ginagawa natin para sa Diyos. Pero dapat tatandaan natin, huwag nating hahayaan na yun ang mangi-istorbo. Ako nga, Monday, Tuesday, wala ako dito sa church. Nandun ako sa nanay ko. Pero sabi ko, hindi ko hahayaan na nandito ako tapos wala akong ginagawa para sa Panginoon. Kaya
Ganon yung ginagawa ko, tuloy-tuloy pa rin, nagsosoul winning, at kinakausap yung mga disciples kasi syempre meron naman tayong way para makausap sila. And nag-i-schedule kami ng mga sinong mga pupuntahan natin, ganyan, ano yung mga gagawin natin. So, actually ngayong araw ng Wednesday ay meron akong mga parents na nakausap na pupuntahan, kaso yung iba kasi talagang gabi yung availability nila. Pero meron naman mga parents na nagsabi na pwede. Especially kasi may activity bukas, yung mga Bible studies namin, kaya sabi ko Wednesday na lang yung oras para i-Bible study sila. Kaya 'di ba napakaganda na hindi natin hinahayaan na yung mga ginagawa natin ay maistorbo ng temptation ng sanlibutan, 'di ba? Kaya pinaka-importante, kontento ka. Kontento ka sa ginagawa ng Diyos. Hindi naman yung kontento ka na, ay hanggang dito na lang ako, kontento na ako dito. Hindi. Ang ibig sabihin, kontento ka na wala man sa'yo lahat yung mga bagay-bagay na pangsanlibutan, pero nasa will ka naman ng Panginoon. Yun na yung pinakamagandang kalagayan mo sa buhay Kristiyano. Yun. So, wala si Ma'am Cherry. Actually, kaming dalawa yung inassign ni Sir Ariel, supposed to be na magsalita. Pero, yun, hindi ko rin alam kung bakit wala sila. Pero salamat sa Panginoon na mahaba ang panahon para sa ating mga kasamahan dito na mag-share din ng kanilang experience sa discipleship, at the same time kung papaano din nila ginagawa yun, yung anong na-experience nila, and then anong plinano nilang gawin para lalong maging fruitful yung discipleship. Yan. So, unahin natin si Inday, yan, si Sheila. Good morning po sa ating lahat. Una-una po is salamat po sa mga mensahe po na napakinggan po namin. Lalo na po sa about po sa pagsusulwining at sa pagdi-disciple po. At yun nga, sabi ni Ma'am Cherry po na kailangan po natin na maging kontento po tayo. Kasi kapag kilala na po natin si Jesus Christ sa puso po natin is kasi i-testimony ko na lang po. Kasi nung wala pa ako dito sa church, hindi pa po ako full-time noon, is nung nagtatrabaho pa po ako diyan sa may PMA. Parati ko talagang iniisip yung trabaho para maipadala sa magulang, ganun. Yun talaga yung iniisip ko, at yun hanggang sa parang sa Saturday minsan hindi na ako nakahabol sa mga services dahil nga doon sa trabaho. Kaya pinagpipray ko na sana maging okay yung oras, at papayagan ako kung magpapaalam ako. Kaya ayun, nung pinayaga ay yung time na yun, yung January po, yung sa CSI po na anniversary, yung revival po sa church doon sa Manila is nagpaalam po ako noon na time na sumama. Kaya buti na lang pinayagan ako. Pero nung doon ako sa church, nakakapakinig ako sa salita ng Diyos, at yun parang naliwanagan ako. Okay, sige. Yung decision, kung ano yung decision ko na gagawin ko. Kaya nung pagdating ko dito is nung pinatestimony ako ni Pastor, yun, sabi niya kung ano yung decision na gagawin ko.
Kaya ayun, nasabi ko na mag full-time ako dito. Kaya nung doon na ako sa trabaho is nagpaalam na po ako na aalis na ako. At sabi nung manager po namin doon na daw, kasi sinabi ko kasi na kailangan po talaga namin na mag-church sa every Sunday, every Wednesday at Saturday. Pero sa Saturday na yun is hindi talaga ako makakahabol kasi nga 6 o'clock yung matatapos or minsan 5. Pero kaya nagpe-pray ako, Lord, kung ano man yung decision ko, kayo po ang bahala. Kaya ayun, nung sinabi ko na naaalis na ako, ino-offeran ako nila na, lalo na, Bible student pa ako nung kasi every Monday, Tuesday ang pasok namin. Sinabihan ako nung manager na okay lang daw na hindi ako papasok sa Monday at Tuesday. Basta hindi lang daw ako aalis. Pero nakapag-decide na po kasi ako na mag full-time dito. Kaya kahit sinabi nila na kahit kailangan ko din ng trabaho, pero pinili ko pa rin yung paglilingkod po sa Panginoon kasi doon po ako tinawag po eh. Kaya yun, hindi inuna ko yung Panginoon, hindi yung trabaho. Kaya hindi yung trabaho yung pinili ko kasi kapag nakapag-decide ka na maglingkod sa Panginoon is dapat totoo mong tuparin yun. Kasi isa tong napakalaking blessing po sa akin na maglingkod po sa Panginoon. At yun nga, maging kontento ka na wala man sa'yo ang lahat. Pero nandyan yung Panginoon na magpo-provide sa lahat ng pangangailangan niyo po. At kaya yun lang po. To God be the glory. Amen. At meron din pong comment dito si Pastor. Sabi niya po dito, ang pagdi-disciple ay pinaplano, walang hula-hula dahil karamihan ganyan ang mga buhay natin, tsamba-tsamba at walang plano. At si Ma'am Mercy naman po, sabi niya po dito, tama po ma'am, unang-una tayo po ang nag-grow to the point na ikaw muna ang mag-aral ng salita ng Panginoon bago mo ito i-share. Yan. So, yan, maganda. Thank you po sa mga comments niyo. At nandito po si Pastor. May sasabihin daw po siya. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga, kasi nakikita ko, as I observe, ay yung takbo ng bawat buhay natin, lalong-lalo na, higit sa lahat, yung pagiging buhay natin, Kristiyano. Kasi, I don't know kung sino sa inyo dito ang seryoso doon sa sinasabi ko nung, eto, matagal na namin pinag-uusapan, mga full-time. Alam nyo, ayoko ng buhay na patsamba-tsamba. Karamihan, ganyan ang buhay natin eh. Kaya nga hindi tayo nakakapag-disciple at pag hindi tayo involved sa soul winning, sa visitation, sa discipleship, sa mga Bible studies nga, kukunti rin ang nag-i-involve sa inyo. Pero ang tagal nyo na naririnig sa akin yan. Oo, kaya ito sinasabi ko sa inyo. Alam nyo, ang pinakapangit na buhay, yung buhay na punong-puno ng katamaran. Yun ang karamihan na buhay natin, ganun eh. Sa totoo lang. Oo. Kaya ngayon, ganito gagawin ninyo. Sapagkat nakita nyo yung comment ko dyan. Anong komento ko dyan? Ang pagdi-disciple ay pinaplano. Yan tinan nyo, ilang buwan na natin pinag-uusapan yung patungkol dito sa discipleship. Pero makita ninyo, halos walang nangyayari. Alam nyo kung bakit?
Sapagkat marami sa atin ang buhay, tsamba-tsamba. Oh, katulad ngayon. Oh, regular service natin ngayon. Sino sa inyo dito? Alam mo, like today. Today is Wednesday. Oh. Sino kaya sa inyo dito? Yung bago kayo natulog ng gabi, you have now, you make a plan, and your plan is made it already bago ka matulog kagabi. And then, anong gagawin mo ngayon? Oh, di at least ngayong araw na ito, kung may plano ka ngayong araw na ito, kagabi gumawa ka na ng plano mo na ipag-pray mo na 'yon. So, ngayong araw na ito, anong gagawin mo doon sa planong ginawa mo? Your boss, that must be your boss. Oh, para hindi ka tsamba-tsamba, hula-hula. Oh, di ba? O katulad halimbawa, okay, estudyante ka, pupunta ka ng school. So ilan ang iwiwin mo ngayon sa school? O pagdating mo, tapos yung mga na-win mo na, kung may nag-social winning ka, sinabi ko ito nung Sabado pa eh. Illustration. May illustration pa ito. O tapos sasabihin mo, Wednesday ngayon, punta tayo sa church. Sabihin mo doon sa dinidisciple mo, Wednesday ngayon, regular service. Maganda, makasama ka sa church sapagkat regular ito, makikinig tayo ng salita ng Diyos para lumago tayo. O susunduin mo yun. Alam mo, estudyante ka. O punta mo, dyan lang naman sa school. O kung classmate mo, nag-uwin ka, nagdi-disciple ka. So isama mo na yon. O diretso from school to church. Kung nag-uopisina ka naman. O ganun din. O dapat may dinidisciple ka sa office. O ganito ganyan. So every time na makikita mo sa office ay gawa mo ng programa, gawa mo ng plano. O pero tingnan nyo, sinong gumagawa niyan? Wala. Diba? Tsamba-tsamba. O kahit kayo ng mga estudyante, mga intern, sige nga, sinong gumagawa sa inyo ng plano nyo everyday? O I believe, itong sinasabi ko, hindi lamang ito pang full time. Napakaganda ito pagka sinunod natin ito. Oo. Tingnan nyo yung mga taong big businessman people. Oh. They always make a plan for everyday's everyday's life nila. Tapos bago matulog yan, gawa na yan. Sabi ko nga, yung tindera na nagtitindi ng talbos lang ng kamote sa kalye, may plano pa yon. Tayo pa kaya kaluluwa ang pinag-uusapan natin. Oh. Ayun sinasabi ni Inday kanina na hindi ko na pinili magtrabaho. Hindi. Trabaho din tong pinili mo eh. Oh. Trabaho ito. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito trabaho. Trabaho ito, trabaho ng Diyos ito. Pumunta si Kristo dito, ito yung trinabaho ng Diyos eh. Oh, hindi naman pasya-pasyal lang si Kristo, hindi. Nandito siya, mga kapatid. Talagang trinabaho niya. Kaya ang soul winning discipleship is really a hard work. Hindi trabaho ito na kung kailan mo lang maisipan. Hindi trabaho ito kung kailan mo lang gusto. Hindi. This is the most important work in the world. It is more important than the job of the president. Kaya ayaw ko naririnig na hindi na ako nagtrabaho, kaya full-time na ako. Anong ibig mo sabihin? Walang trabaho, hindi trabaho ito? No. This is more important than your job. Any job that you have right now, wala nang mas mahalaga sa trabaho na pag-aakay ng kaluluwa. Wala na. Kaya nga ito pinaplano. Ginagawan mo ng plano. Mag-soul winning ka, dapat may plano ka. Oh, magdala ka ng bisita, dapat may plano ka. Do it by plan. Oh, mag-disciple ka, dapat may plano ka. Oh, you must do it by plan.
Hindi po pwedeng pachamba-chamba dito, mga kapatid. Maniwala kayo. Hanggat chamba-chamba tayo, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya dito, gusto ko, pag nag-uusap kayo dito, kasi yung pag-uusapan natin ito hanggang December, gusto ko yung commitment na may plano. So sasabihin nyo, paano nyo ginagawa yung commitment ninyo araw-araw. Yun ang gusto ko mapag-usapan natin dito. Ayoko na ng daldal ng daldal dito. For what? Para saan yun? Pero wala ka namang ginawang plano. Gusto ko yung planadong buhay. My goodness. Tinan nyo ngayon. Tinan nyo 3 buwan na lang tapos ng 2025. Pero anong nangyari dun sa ano? Anong nangyari dun sa mga sinasabi nyong commitment nyo nung nakaraang January? Commitment ko, ganito, 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 ganito. Anong nangyari? Nakurap. So anong nangyari sa commitment natin karamihan? Corrupted commitment. Di ba? Chamba-chamba, hula-hula. Bakit? Kasi sanay tayo sa ganung buhay. Sanay tayo sa buhay na walang programa. Sanay tayo sa buhay na walang plano. Sanay tayo sa buhay na walang sistema. Chamba-chamba. Pero gusto mo ng blessing. Nagdidiman ka ng blessing, pero chamba-chamba ka. Wala pong ganon na buhay. Walang ganon. Ang Panginoon nga, may plano ang Diyos sa atin. From eternity past to eternity future. May plano ang Diyos sa atin na pang-eternity. Eternal. Kaya nga meron tayong eternal life. Kaya ito, simula bukas, lahat ng mga host, gusto ko, ang pag-uusapan natin ay mga plano natin. Paano tayo gagawa ng plano? Ayoko na lang para tayong mga ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw dito. Wala namang kasiguraduhan yung ginangaw-ngaw natin. Samantalang ang Biblia, sigurado. Pero tayo yung mga nag-uusap-usap palagi, tayong walang kasiguraduhan. Bakit? Kasi sanay tayo sa buhay na tsamba-tsamba. Hula-hula. Kung sa kolokyal pa na pananalita, swerte-swerte. Baka swertehin ako ngayong taon na ito sa darating na taon. Wala akong ganyan. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga sabit-sabit dyan na mula sa mga Chinese na kulay pula. Tapos kakain ka ng mga bilog-bilog na prutas bago magtapos o pag bagong taon. Sigurado yan. Pag kumain ka, marami ka mga bilog-bilog na prutas sa bahay mo, suswertehin ka. Wala akong gano'n. Doon kayo sanay. Umalis tayo doon. Relihiyon yun. My goodness, ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Kayo kung gusto nyo pa rin ng ganyan ng buhay, sige. Mamamatay kayo sa ganyan. Pero mga kapatid, sorry to say, ayoko ng ganyang buhay. Katulad yan, anak ka ng Diyos, nasabi mo, Kristiyano ka. Pero bakit di ka nagsisimba? What's your plan? Di ba? Some of you, amen ka ng amen, but what's your plan today for Jesus Christ? Samantalang ang Panginoon, plinano yung buhay mo hanggang eternity. Di ba? Kapatid, kahit balik-balik ta rin nyo itong sinasabi ko, kahit ayaw nyo itong sinasabi ko, I don't care. Kung merong at least, merong mang isa dito na magkakagusto sa sinasabi ko, okay na ako doon. Merong isa na sasang-ayon sa sinasabi ko na, make a plan. Gumawa ka ng plano mo. Anong plano mo ngayon para sa Panginoon? Anong plano mo sa sarili mo para sa Panginoon? Kasi hindi mo kinakailangan tanungin pa ang Diyos. At tagal nang may plano ang Diyos. Saan yung plano ng Diyos? Ito. Recorded dito ang plano ng Diyos sa ating buhay. Until eternity. Pero ang tanong ko naman, ikaw naman, ano naman ang plano mo sa Diyos? Anong plano mo sa Diyos? Sige nga, tsamba-tsamba, swerte-swerte. My goodness, nakakapagod yung ganung buhay. Alam nyo ba, mas nakakapagod ang buhay na swerte-swerte. Tsamba-tsamba, hula-hula.
Pero ang buhay na may plano, direct to the point ka. Oh, may pinupunto ka. May pinupuntirya ka. Yun ang kagandahan doon. Hindi kung ano maisip mo lang. At saka alam mo, if you have a plan every day for the Lord, alam niyo ba, hindi ka emotional. You are not motivated by your emotion, but you are motivated by your plan because your plan is your boss. Sasabihin ko sa inyo, pag dumating sa iyo ang trial, pagsubok, hirap, hindi mo susukuan. Bakit? Nasanay ka na sa buhay na merong plano, programa, sistema. Hindi emosyon. Hindi kung anong maisip mo lang ngayong araw na ito. That's very, very bad. Kaya tinan nyo yung mga natin, mga politician natin na kurakot. Bakit? Ganun sila. Kasi sanay sila sa pagnanakaw. Easy money. Hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. Hindi dapat tayo masanay sa easy life. Kasi lahat yun ang gusto natin easy life. Ayaw natin ng dinumero. Ayaw natin ng eto yung gagawin ko ngayong araw nito. Bakit ito ang pinili kong gagawin ngayong araw nito? You know your purpose every day. Hindi swerte-swerte. Mambira. Nako, sinasabi ko sa inyo. Magsisimba ako. Magsisimba ba ako ngayon? Wednesday? Akalain mo, Wednesday? Nagdududa ka pa na magsimba. Alam mo na regular service. Malayo ka man o malapit, kapatid, kung wala kang sistema sa buhay, parehas lang din yon. Pero maniwala kayo, believe me, ang mga tamad na tao, pag dumating sa iyo ang pagsubok. In fact, ito yung pinag-usapan namin kanina. Tingnan nyo to. Meron ako sasabihin sa inyo. The sluggard or the indolent sluggard is always finding or imagining difficulties and hindrances in his path which serve as excuses for laziness. Yan ang tamad. Alam nyo ba ang tamad? Ang tamad na laging nag-i-imagine yan, nag-iisip yan ng kahirapan, mga sagabal. Bakit? That will serve as his or her excuses for laziness. Kaya yung tamad, hindi nauubusan yan ng hindi yan nauubusan ng excuses. Bakit? Kasi tamad Ayaw niya ng may sistema. Kaya kayo mga nakikinig ngayong umaga, sino man tayo na nakikinig ngayong umaga, palagay ko kahit unbeliever mga kapatid, sasang-ayon sa sinasabi ko, na napakaganda. You are living every day by plan. May plano ka, may goal ka, may aim ka, may sistema ka, may programa ka. Di ba? Kaya, sa pagiging Kristiyano mo, what's your plan? Sa commitment mo, what's your plan? Sige nga. What's your plan today? Are you planning to come to church intendedly? What's your plan? Nagpaplano ka ba na magdala ng bisita? Nagpaplano ka ba na magdalhin yung disciple mo? What's your plan? How many souls you're going to win today? Ilan yung plano mo na dadalhin na bisita mo? Ilan yung plano mo na dadalhin na disciple mo? Diba? What's your plan? Hula-hula, swerte-swerte, tsamba-tsamba. Diyan tayo namamatay. Kaya tinan nyo, madaling mamatay yung Christian life natin. Bakit? Hula-hula tayo Hula-hula. No plan.
Ay grabe, napakahirap ng ganung buhay. Ha? So I hope may natutunan tayo. Sige. Thank you. Wednesday ngayon. Mga kapatid, kita-kita tayo mamaya. Thank you po, Pastor, sa naibahagi niyo po sa amin. At totoo ngayon, kailangan talaga natin na may plano yung bawat ginagawa natin. Especially kung meron po tayong mga commitments. Yan, wait lang po. Yan. So, maganda yung sinabi ni Sheila kanina na dahil sa kanyang plano ay nasasagasaan sa kaya gusto niya full-time talaga yung kanyang trabaho. At tandaan nyo, yun sabi ni Pastor, trabaho ito. At this is a hard-working job. Hindi ito pwedeng tsamba-tsamba at swerte-swerte lang. No? Ayan, so nagpapasalamat tayo kasi si Pastor talagang sinusubo niya talaga sa atin yung mga kailangan natin. At kung gusto man natin ng success, ay sundin natin kung ano yung naririnig natin mula kay Pastor. Yan. So, hindi ka na magsasalita? Ayan. Pakinggan natin si Brother Royed kasi si Baneneng hindi makapagsalita ngayon dahil sa kanyang karamdaman. Magandang umaga po sa ating lahat. Masasabi ko lang po, yun is yung aking plano gagawin. Yung una, sabi ko yung sa devotion, itong kami yung ngayon, college, kami yung host na yun yung plano ko na makapunta na dito na maka-attend sa host namin na upang matuto at mas lumago pa at masasabi rin yung sabi ni Pastor yung plano, masasabi natin yung plano natin na dito sa house para at yung gusto nga sana is itong devotion na to is makapakinig ng maayos at marami pang matutunan at mas lumago pa. At yung susunod yung plano is yun niya area na yan na may nilista na akong mga pangalan. Ito yung at hindi lang yun yung area namin. Tatlo kasi yung pinupunta namin na area sa Camp 7, San Vicente at saka Bakaking. Yung pinupunta namin area nila Meshak. At yung bawat area, yung goal ko doon na masolve is nakagol ako. Yung goal ko is 10. Bawat area. Yan is yun yung goal ko talaga na makasampo kada area. Pero hindi ko pa nagagawa ng maayos dahil sabi ni Pastor, kung hindi mo pa nagagawa ng maayos, ano ba yung dapat mong gawin para maabot mo yung goal mo? Yun nga, pinipilit ko na pinipilit ko na abutin yung goal ko upang yung parang bang mag-success ganun sa goal mo. Yung goal ko rin sa aking mga disciple, yan, pinupuntahan ko sila lagi sa Bakaking. Yung goal ko sa kanila lagi na papuntahan sila, may sama lagi sa yun nga, may sama sila sa pagsusuluin para matuto sila. Ayan, sinasama ko sila pag Sabado. Sinasama namin sila. Pinupuntan to lagi sila para maturuan sila magsuluining. Parang matuto sila. At yung gusto mong mangyari sa kanila, lagi ko rin sila maisama sa church na maka-attend lagi upang mas lumago pa at matuto sa salita ng Diyos. At
yun nga, sabi ni Pastor is dapat may pangarap kayo sa kanila. Yun yung mga pangarap namin sa kanila. Yung sana is maging soul winner sila doon sa Bakaking, sa area namin. At yun lamang po. Maraming salamat. Amen. Salamat sa mga na-share ninyo, si Brother Roy at si Sister Sheila na dati wala namang ganun silang mga wala naman ganun silang mga kaisipan nung nandun pa sila sa mga lugar nila. Narinig ko si Roy noon, sinasabi niya na pagka ako yung promotor ng basketball Yan. Kung saan ako, nandoon yung mga katropa ko. Yan, siguro sa halimbawa pag ganito, gabi pa lang kagabi, nag-uusap-usap sila, nagiinuman, sinasabi nila, bukas, doon tayo bukas, makipag-liga tayo doon sa kabilang bayan. Ganun siguro yung pinag-uusapan nila. Pero ngayon, nakakatuwa na may sinusulat siyang pangalan, sinusulat niya kung sino yung mga pupuntahan niya ngayong araw na to, at sabi nga niya may pangarap siya para sa mga dinidisciple niya. 'Di ba? Kasi para sa atin, siyempre nakaranas na kasi tayo ng buhay na walang kwenta. 'Di ba? Kaya wag na nating ibalik yun, yung buhay na ganun. Totoo yung sinasabi ni Pastor na wag na nating hayaan na yung tsamba yung maglilid sa atin. Kasi wala tayong patutunguhan sa ganun. Napakaganda na may plano. Pag may plano ka, gagawan mo ng programa. Yan. So, pag pinag-pray mo na yan at trinabaho mo, alam mo na kasama mo ang Panginoon. At sabi nga ni Pastor, kung ang Panginoon natutuwa sa ginagawa mo dahil alam mo na seryoso ka para sa Kanya, imposibleng hindi yan magbubunga. 'Di ba? So, yun yung mga prinsipyo doon pagdating sa ating pagpaplano. At sa lahat na may mga commitments, ay ganun po yung gagawin natin. Sa mga wala pa po, napakaganda na meron tayong commitment. Dahil kung wala tayong commitment, ayun nga, tsamba-tsamba pa rin yung buhay natin. Okay, so I hope na ngayong umaga po ay lahat po tayo ay natuto doon sa ating napag-usapan. At ganun na yung magiging tema natin dito. Pag-uusapan yung paano tinatrabaho yung mga commitments. Ano yung plano, ano yung mga programang ginagawa natin. Para yung mga nakikinig sa atin ay matututo din sila. Bakit nagkaroon ng disciple? Paano nangyari yun? Ayan, paano rin ako magkakaroon? Kasi somehow alam ko sa mga iba, maaring yung mga interns na kasama natin ay you are also longing to have a disciple, 'di ba? Pwedeng mangyari po 'yan. Yan. So, ito po yung mga pinag-uusapan natin na mga ingredients, requirements, at lahat ng mga kailangan para sa discipleship. Okay, so maraming salamat po sa ating lahat. Pati na rin po yung mga nakasama natin dito sa Facebook Live. At si Ma'am Geraldine. Good morning, Ma'am Geraldine. Yes, ma'am. Ma'am, narinig nyo naman po yung sinabi ni Pastor kanina. So, tanong ko lang po kung ano po yung mga commitments nyo po ngayong taon na ito. Ang commitments ko po is, since malapit na po yung exam, talagang mag-aral po ako para may Okay. masagot naman po ako rin po na tama po. Oh, At saka yung sa soul winning po, magkilos na naman po uli para makakuha ng mga souls po na nawawala. okay. Yung kagaya ng sinabi niya, kailangan talaga ng effort po. Hindi Yes. yung kung kailangan lang. Yes, ma'am. Kaya maganda, may may plano din, may nakalista rin. Maganda yung naglilista rin po tayo ng plano natin para kung halimbawa at medyo na-distract ka, balik ka ulit sa sinulat mo. Ano nga ba yung gagawin ko? Kami kasi sa paggawa namin ng plano, may oras. Yan. Kaya alam mo, pagka lumagpas ka na, at iba yung ginagawa mo sa oras na yun, pwede mong balikan yung sinulat mo. Hindi ito yung nakaplano. O balik ka ulit sa schedule mo. Yan. So, thank you po, Ma'am Geraldine. And prayerfully po na
makatapos kayo ulit ngayon sa inyong third year, no? Para next, susunod na semester. And then, next year po, ay kayo na yung ruling class. Fourth year na po kayo na. And we are hoping po na sa graduation ninyo ay makapunta kayo dito sa Pilipinas para mag-celebrate po tayo. Yan. So, thank you po ulit, Ma'am Geraldine. At huwag po natin kakalimutan, mamayang hapon ay service. Sabi nga ni Pastor, kung sinasabi mo na meron kang Kristo sa puso, totoo kang tumanggap sa Panginoon, bakit hindi ka nagsisimba? Kaya ngayon, magsimba po tayo. Okay? Yan po. At manalangin na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa natapos po naming pag-uusap patungkol po sa discipleship. At salamat po sa aming pastor na patuloy na nagtuturo po sa amin kung paano po namin tatrabahuin ang aming mga plano, ang aming mga commitments, Panginoon. At hindi nga po lahat mangyayari yon kung hindi po namin kayo aasahan na kayo po yung magpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Kaya Panginoon, kayo po ang gumawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa opportunity na ginagamit niyo po kami. At tulungan niyo kami, Panginoon, na magbunga ang aming mga ginagawa, lalong-lalo na po sa aming pagdi-disciple. Thank you po, Panginoon, sa pag-sustain ninyo sa kuryente, sa internet. At salamat sa mga nakasama po namin sa FB Live, ganun na rin po sa Google Meet. At sa buong maghapon na ito, dalangin ko, Panginoon, na ingatan niyo po ang bawat isa sa mga papasok sa trabaho, sa eskwelahan. Ingatan niyo po sila at gawin niyo po silang blessing doon sa kanilang mga pupuntahan, na mag-win sila ng mga kaluluwa, mag-disciple, at mamayang hapon ay sama-sama po ulit kami dito sa inyong bahay-sambahan. Muli, Panginoon, salamat sa faithfulness po ninyo sa buhay namin. Patawad po sa aming mga kasalanan at salamat sa inyong pagpamahal. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Kita-kita tayo mamayang hapon.